Puga daw ng mga aswang ang kapis. Lahat tayo, yan ang naririnig. Pero paano kung sabihin ko sa'yo na yung aswang mismo, imbento lang ng mga Kastila para takpan kung gaano kayaman at katapang ang mga taga-kapis? At paano kung yung totoong dahilan ng aswang, sakit lang pala na sa kapis lang matatagpuan sa buong mundo? Ito yung history ng buong kapis na hindi mo makikita sa libro. Una sa lahat, linawin muna natin. Ang kapis, hindi galing sa aswang. Galing yan sa salitang kapid. Yon yung makintab na twin shells na ginagawang kapis window sa mga lumang bahay. Sobrang dami niyan dati sa ilog, kaya yon ang tinawag. Pangalawa, alam mo ba na ang kapis ang pangalawang pinakamatandang bayan na tinayuan ng Kastila sa buong Pilipinas? Noong 1569, dumating si Kapitan Diego del Artaida sa bayan ng Panay. Siya yung pinadala ni Legazpi galing Cebu. Ginawa nilang kapital ang Panay. Ikalawa lang ang Cebu. Pero napansin nila, mas maganda yung kabilang bayan. Mas malapit sa dagat. Mas malalim yung daungan ng mga barkong galiyon. Kaya nilipat nila. Yon yung dating bayan ng Kapis, na Rojas City na ngayon. At noong 1716, ginawa na siyang hiwalay na probinsya. Naging pinakabisi na port sa Visayas. Isipin mo ha, noong 1891 pa lang, 1.8 million pesos na yung export nila. Bigas, bulak, kape shells, bilyonaryo na probinsya na siya noong panahon na yun. Kaya nga tinawag siyang seafood capital. Kasi yung Panay River, pag high tide, pumapasok yung alat sa palaisdaan. Natural na pataba. At ngayon, dito na tayo sa tanong ng lahat. Bakit naging aswang kapital ang Kapis? May tatlong documented na dahilan. At lahat sila hindi supernatural. Una, yung babaylan. Bago dumating ang Kastila, sino ang pinaka makapangyarihan? Hindi dato, kundi yung mga babaylan. Babae o baklang pinuno sa spiritual. Sila ang doktor, pare at leader. Mas takot pa yung mga tao sa kanila kaysa dato. Nung dumating ang mga praile, alam nilang hindi magpapabinyag ang tao hanggat nandyan ang babaylan. Anong ginawa nila? Siniraan. Tinawag silang hesisero, mangkukulam, aswang. Nakasulat na yung salitang aswang sa diksyonaryo ng Kastila na si Alonso de Mintrida noong early 1600s pa lang. Sa Panay Kapis unang kumalat, yung kwento ng kalahating katawan na lumilipad. At pangalawa, propaganda ng Amerikano. 1900s, kumalat sa mga dyaryo sa Amerika yung kwento. Magandang dalaga sa Kapis, aswang pala. Doon unang nakilala internationally ang Kapis bilang pugad ng mga aswang. Pinto lang pala na pang-exotises sa mga Pilipino. Ginawa tayong mukhang mabangis para justified na sakupin tayo. At noong 1950s, ginamit ulit ng CIA. Si General Lansdale mismo nagsulat sa libro niya. Nung lumaban sila sa mga Hawk, kukuha sila ng isang rebelde. Bubutasan yung leeg ng dalawang butas, i-drain yung dugo, at ibibitin patiwarik sa daan. Pag nakita ng mga kasamang Hawk, iisipin nila aswang ang may gawa at tatakbo sila sa ibang bundok. Saywar kumbaga, psychological warfare. At pangatlo, yung sakit na sa Kapis lang meron. Ito yung pinaka nakakaiyak. Noong 1975, nagulat yung buong medical world. May sakit sa Kapis na parang sinasaniban. Nanginginig yung buong katawan. Lumalawit ang dila, naglalaway, umiikot-ikot. Pinag-aralan ni na Dr. Lee at Dr. Vertibo. Nadiscover nila XDP o X-linked dystonia Parkinsonism. Tinawag na panay dystonia o lubag. Neurological disorder na halos sa Kapis at panay lang maraming case sa buong mundo. E nung panahon na yon, wala pang gamot. Nahihiya sila. Nagtatago sa araw. Lumalabas lang sa gabi para hindi makita. E paano kung paggabi mo nakikita sa dilim yung nanginginig at sumisigaw? Anong iisipin mo? Parang aswang, di ba? May lokal pa nga na nagsabi na yung asawang uwang, yung naiwang galit na misis ng mangingisda na nag-iingay sa gabi na pagkamalanding aswang kalaunan. Kaya kung pupunta ka sa Kapis ngayon at tatanungin mo sila, iisa lang ang sagot nila. Walang aswang sa Kapis. Alam mo kung anong meron? Una, Panay Church.
ginawa noong 1774. Nandoon ang pinakamalaking kampana sa buong Asya, yung Dakong Linganay. 7 talampakan ang lapad, 5 talampakan ang taas. Ginawa sa 70 sako ng Baryang Tanso na donasyon ng mga tao. Pangalawa, Roja City ang seafood capital ng Pilipinas. Hindi yan title lang. Doon mo lang makikita yung diwal, yung angel wings na shell na lasang butter pag niluto. Pangatlo, at ito yung pinakaimportante. Nung sinakop ng British ang Manila noong 1762, lahat ng probinsya natakot. Alam mo kung anong ginawa ng Kapes? Nagpadala ng pira at bala sa Manila. At kinulong pa nila yung gobernador nila na gustong makipag-deal sa British. Ganyan katapang. Kaya nung early 2000s, gumawa sila ng Aswang Festival mismo para sabihin sa mga tao na wala namang aswang. Pero tinigil lang dahil sa hiling ng simbahan. Kaya next time na may magsabi sa'yo na taga-Kapis ka, kaya aswang ka, sabihin mo, hindi. Taga-Kapis ako kaya galing ako sa pangalawang pinakamatandang bayan sa Pilipinas, sa pinakamayamang dagat, at sa lahi ng matatapang. Yung aswang na tinatakot nila sa'yo, kwento lang yan ng mananakop para takutin ka. Sabi nga ng tour guide doon sa Rojas ngayon, yung totoong aswang ngayon, hindi na lumilipad. Yung mga kurap, yung mapangapi sa mahihirap, yun yung bagong aswang. Ikaw, naniniwala ka ba sa aswang? O sa history na tinago sa atin? Ako ang historiador na si Ryan, patuloy na maghahatid ng mahalagang kaalaman para sa lahat. Kita-kits ulit tayo sa susunod ko pang mga video. Maraming salamat and God bless everyone.